Ngayon, si Shannon Briggs ay isang sensasyon sa social media. Nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon gamit ang kanyang electrifying catchphrase. Ngunit sa likod ng viral fame ay nakatago ang kwento ng isang boksingero na ang kasikatan noong kanyang kasagsagan ay walang kapantay. Isang kwentong hindi pa lubusang na-appreciate ng marami. Minsan siyang itinuring na susunod na Mike Tyson. At kahit hindi niya natupad ang napakataas na ekspektasyon na iyon, gumawa siya ng sariling marka sa mundo ng boxing na hindi malilimutan. Sa pamamagitan ng kanyang eksplosibong lakas at walang humpay na agresyon, si Briggs ay dumating sa heavyweight division na parang isang kalamidad. 75, Ang kanyang mga nakakawasak na knockout ang naging kanyang tanda. Kadalasang nagtatapos ang laban bago pa makabawi ang kanyang mga kalaban. Bilang 2 beses na world champion, hinarap niya ang ilan sa mga pinakadakilang heavyweight ng kanyang panahon. Ang kanyang matatag na puso at determinasyon ay ginawang siya isang makapangyarihang pangalan sa kasaysayan ng esport. Ito si Shannon "The Cannon" Briggs. Isinilang noong 1971 sa Brooklyn, New York. Si Briggs ay lumaki sa mahirap na buhay, nakaranas ng pagiging palaboy at isang ina na nag-struggle sa addiction. Sa kabutihang palad, noong siya ay 16, natagpuan niya ang isang boxing gym, ang Jimmy O'Farrell's Starrett City Boxing Club sa Brooklyn. Sa loob ng mga pader na iyon, natagpuan ni Briggs hindi lamang ang isang gym. Natagpuan niya ang kanlungan, layunin at isang sulyap sa mas maliwanag na hinaharap. Inspirado ng kanyang idolo, si Mike Tyson, nangako si Briggs na ibibigay niya ang lahat sa boxing. Hinahangad na magdulot ng parehong takot na nadama ng mga kalaban ni Tyson sa ring. Sa kabila ng kanyang diagnosis ng asthma noong siya ay bata pa, nag-ensayo siya ng walang pagod, nagpapakita ng mga palatandaan ng hinaharap na tagumpay, na nakuha ang pansin ng legendary trainer na si Teddy Atlas. Kinuha siya ni Atlas sa ilalim ng kanyang pakpak, naging mentor at parang ama, habang si Briggs ay nagna-navigate sa amateur boxing scene. Bagaman nagkaroon ng ilang tagumpay si Briggs sa amateur ranks, isang injury sa kamay ang pumigil sa kanya na makalaban sa Olympics. Nagdesisyon siyang maging profesional noong 1992 at ang hype sa paligid niya ay napakalaki. Ang kanyang laki, agresyon at knockout power ay nagbigay ng mga paghahambing kay Tyson habang mabilis niyang pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Kadalasan ay tinatapos niya ang laban sa unang round. Sa loob lamang ng 4 na taon, mayroon na siyang 25 panalo na may 20 knockout. 15 sa mga iyon ay natapos bago pa umabot sa ikalawang round. Sa puntong ito, si Briggs, isang mapagkumbabang kalaban, ay mayroong kumpiyansa na bihira sa esport. Ang kanyang determinasyon na maging pinakamahusay ay hindi matatawaran at ito ang dahilan kung bakit siya nakakakuha ng maraming fans. Ngunit habang tila nakatadhana si Briggs na mamayani sa heavyweight division, nagkaroon ng malaking balakid sa anyo ni Darrell Wilson. Noong Marso 1976, hinarap ni Briggs si Wilson na may record na 17-0 kasama ang 10 knockout. Inilantad ni Wilson ang mga kahinaan sa laro ni Briggs. Si Briggs, na naglalayong tapusin agad ang laban, ay nakalimot sa taktikal na disiplina at naubos ang kanyang lakas sa proseso. Ang sumunod ay isang mahirap na aral. Natapos ang laban bago pa man ito magsimula ng husto. Matapos ang pagkatalo, ang mundo na dating yumakap kay Briggs ay nagsimulang talikuran siya. Pati ang kanyang mentor na si Teddy Atlas, ang taong nasa kanyang tabi mula pa sa simula, ay nagpasya na maghiwalay ng landas. Hindi nag-atubiling magsalita si Atlas, publikong kinuwestiyon ang determinasyon ni Briggs at sinabing wala itong gutom na kinakailangan upang maging pinakamahusay. Sa pagkawasak ng kanyang momentum, nahanap ni Briggs ang sarili na bumabalik sa simula. Ngunit si Briggs, na palaging matatag, ay hindi handang mawala sa eksena. Matapos ang ilang mga panalo, nahanap niya ang sarili na nasa harap ng isa sa mga pinakamapanganib na veterano sa esport, si George Foreman. Si Foreman, na ipinagtatanggol ang kanyang lineal heavyweight title, ay nagawang bumangon mula sa kanyang pagkatalo at bumalik sa ring bilang isang buhay na alamat. Ang kanyang minsang nakakawasak na lakas ay nananatiling makapangyarihan. Kaya niyang pabagsakin ang mga kalaban kahit na ang edad ay kalahati
kalahati ng kanya. Sa record na 21 kasama ang 24 na knockouts, hindi rin naman iba si Briggs sa knockout power at alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Ang pagkakataon na harapin ang isang heavyweight icon at labanan para sa titulong maaaring ibalik siya sa tuktok. Ipinakita ni Foreman ang kanyang karanasan sa laban. Siya ang nagdidikta ng aksyon habang si Briggs, na madalas ay nasa depensibo, ay nauurong. Sa pagtatapos ng ikasiyam na round, tila si Foreman ang lamang. Ngunit noong ikasampung round, nagpakita ng kahangahangang determinasyon si Briggs at nagpatuloy sa laban. Pareho ng lantaran na pagod, nagpatuloy ang dalawang mandirigma sa mababangis na palitan ng suntok, walang gustong bumitaw. Sa huling desperadong pagsulong sa ika-12 round, ibinuhos nila ang lahat ng natitirang lakas. Ngunit walang makapagpatama ng mapagpasyang suntok. Ang laban ay itinakda sa desisyon ng mga hurado. Nanaig si Briggs na nag-ukit ng pinakamalaking panalo sa kanyang karera. Gayunpaman, marami sa mga nakasaksi ng laban ang naniniwala na isa itong lantarang pagnanakaw sa liwanag ng araw. Iniisip nilang si Foreman ang dapat nagwagi, bagaman ang kontrobersya tungkol sa paraan ng kanyang tagumpay ay hindi maikakaila. Nananatiling totoo ang tagumpay ni Briggs. Muling nabuhay ang kanyang karera at sa lalong madaling panahon, nahanap niya ang sarili sa titulo muli. Sa pagkakataong ito ay laban kay Lennox Lewis para sa WBC belt. Katatapos lamang depensahan ni Lewis ang kanyang titulo sa napakalupit na paraan, winasak si Andrew Golota sa unang round at pinatatag ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamabagsik na heavyweight ng kanyang panahon. Mataas ang antas ng laban at alam ni Briggs na ito na ang malaking pagkakataon upang patunayan na siya ay tunay na kabilang sa mga elite. Noong Sabado, Marso 28, 1978, parehong umakyat sa ring ang dalawang mandirigma sa Boardwalk Convention Center sa Atlantic City. Buong round 1 ay kay Briggs. Nahuli niya si Lewis ng mabigat na suntok na nagpayanig dito at sinundan ng walang humpay na mga atake. Dala ang mataas na kumpiyansa, nakipagsabayan si Briggs kay Lewis sa ikalawang round. Gayunpaman, wala siyang nagawang malubhang pinsala. Sa ikatlong round, nagsimulang mag-adjust si Lewis sa laban. Iniwan ang kanyang maingat na diskarte at binago ang takbo ng laban. Dumating ang mga palatandaan ng panganib para kay Briggs sa ika-4 na round. Mukhang nauubusan na siya ng lakas at 2 beses siyang pinabagsak ni Lewis. Nabuhay si Briggs matapos ang round, ngunit malinaw na ang direksyon ng laban. Matapos ang kanyang pagkatalo kay Lewis, bumalik si Briggs sa ilalim, nakikipaglaban sa maraming mababang ranggong kalaban. Sa loob ng 7 taon, nagsikap siya upang makakuha ng 17 knockout victories na may 2 talo lamang at 1 draw. Ang kanyang tiyaga at mga tagumpay ay sa huli nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataon para sa titulo. Noong Nobyembre 4, 2006, hinarap ni Briggs si Sergey Liakhovich para sa WBO heavyweight title. Pagkatapos ng 11 rounds na halos walang nangyari, nakita ni Briggs ang kanyang sarili na dehado sa lahat ng 3 scorecards ng mga hurado. Ngunit sa huling round, naglabas siya ng dramatikong pagbabalik. Nagpatuloy si Briggs ng walang tigil, pinabagsak si Liakhovich at nabaon ito sa mga lubid. Sa isang mabagsik na knockout, naipadala niya si Liakhovich palabas ng ring. Pinatigil ng referee ang laban, kinoronahan si Briggs bilang bagong WBO champion. Muling nakuha ni Briggs ang titulo at muli siyang naging nangungunang mandirigma. Ngunit sa isang kisap mata, bumalik siya sa pagiging isa na namang hamon sa heavyweight division matapos matalo kay Sultan Ibragimov sa kanyang unang depensa sa titulo. Ipinahayag niya ang kanyang pagre-retiro agad pagkatapos ng laban. Makalipas ang 2 taon bago siya bumalik sa ring, muling bumagsak ang kanyang karera nang siya ay bigyan ng 70 araw na suspensyon dahil sa pagkakaroon ng ipinagbabawal na substansya sa kanyang sistema. Ngunit hindi siya nagpatinag. Pagbalik niya, gumawa siya ng isang malupit na pagbabalik na may 3 brutal na knockout sa unang round.
Sabik para sa isang malaking pagkakataon muli. Dumating ang pagkakataon sa anyo ni Vitali Klitschko, ang napakataas at pamaas at makapangyarihang mandirigma na namamayani sa heavyweight division kasama ang kanyang kapatid na si Wladimir. Ang magkapatid na Klitschko ay walang iniwang puwang para sa mga kalaban. Hawak ni Wladimir ang mga titulo ng IBF, IBO at WBO habang si Vitali ang naghahari bilang WBC champion. Alam ni Briggs na kailangan niyang ibuhos ang lahat. Sa mga press conference bago ang laban, ginawa niyang maingay ang bawat pagharap, siniguradong magbigay ng palabas. Ngunit kahit siya ay hindi inaasahan kung gaano kalala ang mangyayari sa loob ng ring. Matapos ang maingat na unang round, sinimulang ipakita ni Klitschko ang kanyang dominasyon. Nagdepensa si Briggs at unti-unting nawalan ng banta habang umuusad ang laban. Simula sa ikalimang round, mukhang papunta na sa isang knockout victory para kay Klitschko. Walang awa si Klitschko, subalit nagawa pa ring manatili ni Briggs. Ngunit ang isang panig na brutal na pagbugbog ay kitang-kita ng lahat. Sa depensa ni Briggs, sinabi niyang napunit niya ang kanyang biceps sa unang round pa lamang, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang laban, tumangging ipaalam ang kanyang injury. Dahil sa desisyong iyon, halos isang braso lamang ang kanyang nagamit, dahilan para mahirapan siya sa buong laban. Ang pagkatalong ito ay nagdulot ng matinding epekto kay Briggs. Pisikal, iniwan siya ng laban na may bali sa kaliwang orbital, sirang ilong at napunit na kaliwang biceps. Sa kanyang isipan, siya ay nalugmok sa depresyon. Matapos ang 3 taong pamamahinga, bumalik si Briggs sa boxing. Matapos ang ilang panalo, muling bumalik ang kanyang ambisyon. At sa pagkakataong ito, tinutukan niya si Wladimir Klitschko. Sa kanyang pagsusumikap na makuha ang laban, gumawa siya ng iba't ibang eksena at gimmick. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang pagpapapansin, hindi natuloy ang laban sa mas batang Klitschko. May ilang chismis din tungkol sa posibleng laban kina David Haye at Deontay Wilder, ngunit wala rin ang nangyari. Sa kabila ng pagkabigo, natagpuan ni Briggs ang bagong liwanag ng kasikatan ng ang kanyang catchphrase na "Let's go champ" ay naging inspirasyon at positibong mensahe para sa mundo. Natapos ni Briggs ang kanyang karera na may kahanga-hangang record na 60 panalo, kung saan 53 sa mga ito ay knockout. Bagaman hindi siya kilala bilang pinakamahusay sa heavyweight division, nakalikha siya ng sariling legacy. Ipinakita niya ang tapang at determinasyon sa pagtanggap ng pinakamalalaking laban at nagkaroon din siya ng mga sandali ng tagumpay.